Welcome mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Sa hapon ng ika-4 ng Mayo taong 2012 sa Hualien, Taiwan, isang malakas na bagyo ang dumaan. Matinding ulan at hangin ang bumangga sa baybayin. Sa kabila ng malupit na panahon, may isang mangingisdang nagngangalang Ju na pumunta sa dalampasigan malapit sa Nuwa Temple para maghagis ng lambat. Habang naghahanda siya sa pangingisda kahit na bumabagsak ang ulan, napansin niyang isang bangkay na palutang-lutang sa tubig. Labis siyang nabigla at natakot. Kaya ay nanginginig ang kanyang mga paa at agad niyang tinawagan ang mga pulis. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, natuklasan nilang namamaga at sobrang bulok na ang bangkay. Isang babae ang biktima na nakatali ang mga kamay at paa at may bakal na wire na nakabalot sa kanyang leeg. Malinaw na ebidensya na siya ay pinatay. Ngunit dahil sa matagal na pagkababad sa tubig ng dagat, halos hindi na makilala ang katawan. Sino nga ba ang biktima? Hinagilap ng mga pulis ang katawan ngunit walang natagpuang identification. Sira na ang mukha kaya hindi makilala at ang mga fingerprint ay hindi na magamit dahil sa matagal na pagkababad sa tubig. Sinaliksik nila ang talaan ng mga nawawalang tao sa Taiwan ngunit walang tumugma. Suot ng biktima ang isang jacket na may tatak na Lonling. Nakipag-ugnayan ng pulis sa kumpanya ng Lonling at nakuha nila ang mahigit 3,000 tala ng mga bumili ng ganitong jacket. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan nilang malawak ang bentahan ng ganitong jacket. Mayroon sa TV shopping channels, mga fashion stores, at mga palengke sa kalye, kaya't napakahirap matunton ang pinagmulan. Kahit ipinakita sa telebisyon ang larawan ng jacket ng biktima, walang kapaki-pakinabang na lead ang lumitaw. Sa kabilang banda, ang dentures ay isang lumang modelo na karaniwang ginagamit ng mga taong nasa kanilang 50s o 60s sa Taiwan noon. Ngunit dahil sa napakaraming klinika ng dentista sa bansa, ang paghahanap sa gumawa nito ay tila paghahanap ng karayom sa haystack. Matapos ang maraming pagsisiyasat, naubos ang mga lead. Pagkatapos ng 2 buwan ng walang patutunguhang investigasyon, nagdesisyon ng pulis na magbuo ng matapang na hinala base sa maliliit ngunit mahalagang detalye. Ang jacket ng biktima ay may mga sequence, ang kanyang panloob na damit ay uso, ang kanyang kabuuang estilo ay moderno at sopistikado. Ang mga tali na ginamit sa pagtali sa kanya ay propesyonal at may mataas na kasanayan. Dahil dito, naisip ng mga pulis, posible bang ang biktima ay isang karaoke hostess mula sa isang maliit na bayan sa Pantalan? Maaaring pinatay siya dahil sa alitan at itinapon sa dagat mula sa isang bangka o pantalan. Ngunit matapos ang malawakang paghahanap sa mga baybayin, walang bagong lead ang lumabas. Dahil tumataas ang presyon upang malutas ang kaso, muling sinuri ng mga investigador ang talaan ng mga nawawala ng mas detalyado. Dito nila natagpuan ang isang mahalagang ulat. Noong 12:47 ng madaling araw noong ika-2 ng Mayo, 2 araw bago matagpuan ang bangkay, tumanggap ang Guangming Police Station sa Beitou, Taipei ng ulat ng pagkawala. Ang nag-ulat ay si Tai Jinjing na nagsasabing ang kanyang asawa na si Chenny ay nawawala noong unang araw ng Mayo. Malapit ang paglalarawan ni Jingjing sa itsura at suot ng kanyang asawa sa hindi kilalang bangkay kaya agad itong nakakuha ng atensyon ng pulis. Sinundan nila ang address ni Jingjing at natunto ng isang dentista na walang lisensya na siyang gumawa ng mga dentures ni Chen Yi. Sa una, itinanggi nito ang pagkakasangkot, ngunit nang ipaliwanag ng pulis ang mga legal na kahihinatnan, umamin siya. Kumpirmado niya na siya ang gumawa ng mga pustisong natagpuan sa bangkay. Para sa huling konfirmasyon, ikinumpara ng mga investigador ang DNA mula sa sipilyo at buhok ni Chen sa DNA ng bangkay. Lumabas na magkatugma ang mga sample. Napatunayan na ang biktima ay si Chen Yi. Ngunit isang mas malaki pang tanong ang nananatili. Paano nga ba napunta si Chen Yi, isang residente ng Taipei sa brutal na pagkapatay at itinapon sa baybayin ng Hualien? Nalaman ng mga investigador sa Hualien na si Jingjing ay dating sundalo ng Air Force, habang si Chenye naman ay isang ahente ng real estate. Ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng 3 bahay at 2 lupa sa Taipei, na nagpapakita ng maayos na kanilang kalagayang pinansyal. Pareho silang debotong tagasunod sa relihiyong Ikwantao, isang sekta, at kilala bilang mga taong mapayapa,
may sapat na buhay at mabait sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit bakit nangyari kay Chenny ang isang napakagrabing kapalaran? May anak na lalaki at babae ang mag-asawa. Matapos mamatay ng kanilang anak na lalaki dahil sa leukemia, naiwan na lamang ang kanilang 21 taong gulang na anak na babae na si Tai Xingxing. Ngunit may kakaiba, nawawala rin si Xingxing. Ayon kay Jingjing, noong unang araw ng Mayo, ang araw na nawala si Chenyi, plano sana ng mag-asawa na mag-volunteer sa hospital ng magkasama. Ngunit ng umaga, sinabi ni Chenyi na inaanyayahan sila ng kanilang anak na si Xingxing na tingnan ang isang bahay, kaya si Jingjing ang nag-volunteer na lamang ng mag-isa. Pagdating niya sa bahay ng gabi, natagpuan niyang nakalak ang pinto mula sa loob. Mula noon, hindi niya makontak ang kanyang asawa at anak. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng pulis na may tawag na ginawa mula sa isang public phone papunta sa bahay ni Chenyu noong araw na iyon. Ang phone booth ay nasa ilalim mismo ng kanilang gusali. Nang subaybayan ang tawag, nakumpirma ng mga otoridad na ang tumawag ay walang iba kundi si Xingxing. Naguluhan ang mga investigador. May cellphone at susi naman si Xingxing sa bahay. Bakit kailangan gamitin niya ang public phone para tawagan ang kanyang ina? Sa interogasyon, inihayag ni Tai Jingjing ang kanyang hinala. Naniniwala siya na ang pumatay kay Chenny ay ang kanilang sariling anak na babae, si Xingxing. Ayon sa mga pulis, labis na inalagaan ni na Chenny at Jingjing si Xingxing, kabilang na ang pinansyal na suporta sa kanya nang wala siyang trabaho. Kaya bakit gagawa si Xingxing ng ganoong karumal-dumal na krimen? Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nakilala ni Tai Xingxing sa New Zealand noong siya ay bata pa. Abala ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa may malubhang sakit niyang kapatid kaya siya ay pinalaki ng kanyang lola. Dahil kulang sa atensyon ng mga magulang, naging rebelde siya. Noong taong 2000, sa edad na 18, kusang loob na nag-apply si Xingxing upang mag-aral sa ibang bansa. Naniniwala ang kanyang mga magulang na makakatulong ang pagbabago ng kapaligiran, kaya pumayag silang ipadala siya sa New Zealand. Ngunit sa halip na mag-aral ng maayos, na-inlove si Xingxing sa isang lalaki na nagatid sa kanya sa madilim na landas, si Zhang Juzhong. Si Zhang Juzhong ang English tutor niya, 19 na taon ang tanda sa kanya. Kagaya ni Jingjing, dating opisyal din siya ng militar. Marahil dahil sa pag-iisa sa banyagang bansa, umibig si Xingxing kay Jizhong, ang kanyang unang pag-ibig. Nang malaman ito ni Chenyi, mariin niyang tinutulan ang kanilang relasyon. Hindi lamang dahil sa malaking agwat sa edad, kundi dahil naniniwala siya na si Juzhong ay isang masamang impluwensya. Tinitingnan niya si Juzhong bilang taong hindi makakapagabay ng tama kay Xingxing at may mapanuring karakter. Noong ika-27 ng Oktubre taong 2010, muling bumalik sa Taiwan si Xingxing na nooy 20 taong gulang na kasama si Jizhong. Walang matatag na trabaho o tirahan ang magkasintahan kaya hirap sila sa pera. Dahil sa hawa sa hirap ng kanilang anak, binigyan sila ni Chenyi ng 300,000 new Taiwan dollars. Ngunit sa halip na gamitin ng maayos ang pera, ginastos nila ito ng walang ingat. Nang maubos ang pera, pinilit ni Juzhong si Xingxing na humingi ng higit pa sa kanyang ina, 1,000,000 new Taiwan dollars. Nang tumanggi si Chenyi, nagkaroon ng matinding pagtatalo na naging sanhi ng trahedya. Matapos mabunyag ang kanyang madilim na nakaraan, lalong pinaghinalaan ng mga pulis si Xingxing. Pinalakas nila ang paghahanap kay Xingxing at kay Juzhong hanggang sa matagpuan sila sa loob ng isang internet cafe. Kahit ilang araw nang nawawala ang kanyang ina, hindi ipinakita ni Xingxing ang kanyang pagkabahala. Sa halip, naglalaro siya ng casual na video games kasama ang kanyang nobyo. Hindi lang iyon, natuklasan ng pulis sa kanilang background check na pareho silang wanted dahil sa mga kasong pagnanakaw at panlilinlang. Hiwalay na tinanong ang dalawa, ngunit nanatili silang tahimik na para bang prinaktis ang kanilang mga sagot. Nang ipakita kay Xingxing ang larawan ng kanyang ina, wala siyang reaksyon. Matapos ang ilang oras na interogasyon, naputol ang kanyang katahimikan. Ngunit ang sinabi lang niya, gusto ko ng hamburger. Nang siya'y mapilit at maipit sa sitwasyon, bigla niyang itinuro ang kanyang ama na si Tai Jingjing bilang pumatay sa kanyang ina. Habang patuloy na pinipilit ng mga investigador ang pag-amin, nananatiling mahirap makuha ang katotohanan. Nagbigay na malaking breakthrough ang mga ebidensyang pisikal ng arestuhin si Xingxing. Natagpuan sa kanya ang ID card, driver's license, at personal seal ni Chenyi. Sa pamamagitan ng surveillance footage at mga resibo,
Nakumpirma ng mga otoridad na naroon si Xingxing at Jujong sa Hualien noong unang araw ng Mayo hanggang ika-4 ng Mayo, eksaktong panahon kung kailan itinapon ang katawan ni Chen Yi. Lumalabas pang mas matibay na ebidensya ng matagpuan ng mga pulis ang resibo ng isang rental locker na ginamit ni Xingxing. Dito, natagpuan ng mga investigador ang storage locker na nirentahan ng magkasintahan sa Chengde Road, Section 4, Taipei. Sa loob ng locker ay nahanap nilang mga posas, lubid, itim na duct tape, steel wire at wire cutters. Nang matagpuan ang bangkay ni Chenny, nakabalot sa steel wire ang kanyang leeg at nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Kinumpirma ng forensic examination na tugma ang mga gamit sa locker sa marka sa katawan ni Chenny. Nadiskubre rin ng mga pulis na noong ika-30 ng Abril, nagrenta sina Tai Xingxing at Jijong ng sasakyan sa Shilin. Naalala ng may-ari ng rental company ang magkasintahan dahil nang ibalik nila ang sasakyan, ito ay may mga mansya ng dugo at matinding baho. Kahit ilang buwan na ang lumipas at dumaan ng masusing paglilinis, nananatili pa rin ang amoy. Nang tanungin, nagbigay ng kakaibang paliwanag sina Xingxing at Jijong. Bumili raw sila ng sariwang isda sa Hualien na balak nilang dalhin sa bahay pero nakalimutan nila ito kaya nabahiran ng dumi ang sasakyan. Naniwala ang rental company sa kwento at pinasuri ng mabuti ang sasakyan. Nang sinuri ng mga pulis ang sasakyan, wala na raw natirang ebidensya dahil naalis na ito ng mga cleaning chemicals. Dito pagsamantalang natigil ang investigasyon. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpilit kay Xingxing na umamin ng katotohanan. Noong ika-21 ng Disyembre, inaprubahan ng Ministry of Justice ng Taiwan ang pagbitay sa 6 na death row inmates. Nagdulot ito ng matinding takot kay Xingxing habang nakakulong. Isang babaeng bilanggo na may apelyedong Jiang ang paulit-ulit na nagbabala sa kanya. Kung hindi ka aamin, papatayin ka rin. Dahil sa takot sa kamatayan, tuluyan ang bumigay si Xingxing at isiniwalat ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa sariling ina na umaasang mapapatawan siya ng mas magaan na sintensya. Dala ng matinding sama ng loob nang tumanggi si Chenyi na pautangin sila ng 1 million new Taiwanese dollars, nagplano sina Xingxing at Jujong na linlangin si Chenyi para makakuha ng pera. At kung hindi magtagumpay, patayin na lang siya. Noong ika-23 ng Marso taong 2012, halos isang buwan at kalahati bago mawala si Chenyi, kumuha sina Xingxing at Jujong ng makeup artist sa Taipei. Nagsinungaling sila na sila raw ay mga propesor sa universidad na kailangang magpanggap bilang prinsipal ng isang paaralan para sa isang anibersaryo. Ipinakita nila ang larawan ni Chenyi at sinabing siya ang prinsipal na kailangan nilang gayahin. Hindi naghinala ang makeup artist at ginugulang ilang oras sa pag-transform kay Xingxing. Nang matapos, umalis sina Xingxing at Jujong nang hindi nagbabayad ng 8,000 new Taiwan dollars. Bilang si Chenyi, sinubukan ni Xingxing na mag-withdraw ng pera sa bangko. Ngunit nahuli ang paglilinlang at nabigo ang kanilang plano. Matapos ang nabigong panlilinlang, nagsimula na silang magplano ng pagpatay kay Chenyi. Noong ika-30 ng Abril taong 2012, tinawagan ni Xingxing ang kanyang ina para anyayahan itong tingnan ng isang bahay. Noong unang araw ng Mayo, pinayagan ni Chenny ang kanyang asawa na mag-volunteer ng mag-isa habang siya ay naghihintay sa bahay para sa anak. Bandang 1:00 ng hapon, dumating sina Xingxing at Jujong sa bahay gamit ang nirentahang sasakyan. Gumamit si Xingxing ng public phone para tiyaging nag-iisa ang kanyang ina sa bahay. Dinala naman ni Jujong ang mga kagamitan nila para sa pagpatay. Nakita ni Chenyi si Jujong at kitang-kita ang kanyang pagkadismaya. Nagkaroon ng pagtatalo kung saan binatikos niya si Jujong dahil sa pagiging tamad at hindi makapagtaguyod ng sarili. Dahil sa matinding galit, itinulak siya ni Jujong sa lupa at ginamitan ng steel wire hanggang sa malagutan siya ng hininga. Sinunod nila ang kanilang plano. Binalot ni na Xingxing at Jujong ang katawan ni Chenyi gamit ang plastic bag, maleta, at iba pang gamit bago ito inilagay sa trunk ng sasakyan. Bilang pagtatakip, gumawa sila ng isang sulat kamay na ginaya ang sulat ni Chenyi at iniwan ito sa mesa. Ang nilalaman nito, katatapos ko lang makatanggap ng tawag mula sa isang guro na nangangailangan ng tulong. Babalik ako ng gabi, baka mag-overnight. Nawawala ang telepono ko sa palengke ngayon. Tatawagan kita pag may oras. Pagkatapos, nagtungo sila sa Hualien kasama ang bangkay ni Chenyi. Malapit sa Xinji Tunnel sa Fengbei, Hualien County, itinapon nila ang bangkay sa dagat. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa biyahe na para bang walang nangyari. Mula Hualien patungong Taitung bago sila bumalik sa Taipei. Habang inamin na ni Xingxing ang lahat, nanatiling hindi kooperatibo si Jujong. Simula nang arestuhin siya,
Palagi niyang pinapasakit ang ulo ng mga pulis. Madalas siyang magreklamo ng matinding sakit sa ulo at humihingi ng medical na atensyon. Ngunit tuwing dadalhin siya sa hospital, wala namang natutuklas ang sakit ang mga doktor. Sinubukan ni Jujong na ilipat ang sisi kay Jinjing. Sinasabing siya raw ang pumatay kay Chen Yi. Nagawa pa niyang likhain ang isang tila makatuwirang motibo na madalas mag-away ang mag-asawa at nagrereklamo si Chen Yi tungkol sa problema sa kanilang pagsasama. Ngunit may matibay na alibay si Jinjing. Nasa ospital siya noong oras ng pagbatay, nagvo-volunteer at maraming testigo ang nagsasabing naroon siya. Kahit umamin na si Xingxing, nananatiling kalmado si Jujong at patuloy na nagpapalabas ng mga ligwak na akusasyon. Sinabi niya na ginamit ni Jinjing ang pangkukulam upang manipulahin si Xingxing at pinilit itong uminom ng tinatawag niyang curse water na naging dahilan ng pagkabaliw nito. Pinabulaanan niya rin ang kredibilidad ng pagkumpisa ni Xingxing dahil sa umano'y mental instability nito. Ibinunyag pa niya na may mga kahalintulad na insidente umanong nangyari noong nag-aaral pa si Xingxing sa New Zealand. Ayon sa kanya, dinala niya si Xingxing sa psychiatrist doon at sinabing ang kalagayan nito ay bunga ng sumpa mula sa isang masamang mangkukulam mula sa Asia. Sinabi rin niyang alam ito ni Chen Yi at hiniling pa sa kanya na alagaan ng mabuti si Xingxing. Hindi lamang nagsinungaling si Jujong tungkol sa kaso. Nagpakita pa siya ng walang hiya at walang respeto na pag-uugali sa buong investigasyon. Halos lahat ng pulis, hukom at taga-usig na kanyang nakasalamuha ay inakusahan niya ng mga gawa-gawang paratang. Habang nasa Taipei Detention Center, kumuha si Jujong ng maliit na papel na 2.8 pulgada ang haba at 2.7 pulgada ang lapad. Ginaya niya ang sulat kamay at pirma ng isang hukom sa isang peke na dokumento na nagsasabing kailangang magbigay siya ng 10 milyon new Taiwan dollars sa hukom. Nagsampa siya ng 24 na hiwalay na reklamo. Inaakusahan ng hukom ng pagtanggap ng suhol. Ipinasa niya ito sa Xinbei Judicial Bureau, Taiwan High Court, Supreme Court ng Taiwan at Xinbei District Court. Ngunit wala itong naging epekto. Sa halip na makamit ang gusto, nahatulan siya ng 3 taon at 8 buwan na pagkakakulong dahil sa paninirang puri. Upang mapabagal ang paglilitis, gumamit si Jujong ng maraming taktika para magpaliban. Halimbawa, nang ilipat siya ng mga pulis mula sa hawla papunta sa korte, isang lakad na dapat ay 2 minuto lang, sinadya niyang pahabain ito hanggang umabot ng 20 minuto. Di nagtagal, bigla siyang humiling sa hukuman na ipatawag ang 2 Amerikanong saksi, na aniya ay nakakita sa kanya na niloloko ang makeup artist. Isa sa mga kakaibang pangyayari sa kasong ito ay nang magpasya sina Xingxing at Jujong na parehong nakakulong pa noon na magpakasal noong araw ng mga ina noong 2014. Nang malaman ito ni Tai Jingjing, nagalit siya ng husto at sinaway ang kanyang anak. Pinatay mo ang iyong ina noong Mother's Day. Paano ka naging ganong kasinsiro? Sa kabila ng kanilang malulupit na krimen at kawalan ng pagsisisi, nakaligtas silang dalawa sa parusang kamatayan sa unang paglilitis. Si Xingxing ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong habang si Jujong ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit binawi ng Taiwan Supreme Court ang hatol na ito. Sa panahon ng abela, binigyang pansin ng hukuman ang magandang record ni Jujong sa kolehiyo at ang kanyang mga natamong tagumpay sa militar bago siya nagretiro bilang isang major. Dahil dito, pinawalang sala ng korte ang hatol ng kamatayan at pinalitan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Marami ang hindi makapaniwala na isang lalaking higit 50 taong gulang ay nakaligtas sa parusang kamatayan dahil lamang sa pagiging mabuting estudyante niya noong kabataan. Noong panahong iyon, sarkastiko na sinabi ni Liu Yingshai, ang ministro ng katarungan ng Taiwan. So, mula ngayon, kung mahusay ang isang tao sa pag-aaral, ibig sabihin, pwede na siyang gumawa ng kahit ano. Dito nagtapos ang kaso. Habang nire-review ang dokumento ng kaso, may isang pahayag mula kay Xingxing na tumatak sa isip. Nang tanungin siya ng pulis kung paano niya nakita si Jijong, sumagot siya, "Siya ang aking Diyos." Ayon sa mga psychologist, ang tinatawag niyang Diyos ay simbolo ng kaligtasan sa kanyang paningin. Palagi niyang nakikita ang kanyang sarili bilang isang biktima at may malalim na negatibong pananaw sa buhay. Para kay Xingxing, si Jijong ang taong nagligtas sa kanya. Dahil abala ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga ng kanyang may sakit na nakababatang kapatid, lumaki siya na kulang sa pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Nang siya ay 18 taong gulang, lumipat siyang mag-isa sa New Zealand, isang bansang banyaga para sa kanya. Dito niya nakilala ang isang lalaking higit sa 1 dekada ang tanda sa kanya, isang dating sundalo katulad ng kanyang ama.
Marahil dahil hindi niya nararasan ang tunay na pagmamahal ng ama, nakita niya kay Jujong ang refleksyon ng kanyang ama. Dahil dito, umusbong ang malalim ng emosyonal na pag-asa kay Jujong. Nakikinig siya sa bawat salita nito. Sa kanyang paningin, inaalagaan at minamahal siya ni Jujong ng higit pa sa kanyang mga magulang. Para sa kanya, siya ay ang kanyang kasintahan, pamilya at lahat ng bagay. Para sa kanya, handa siyang itakwil ang buong mundo. Gamit ang pagmamahal na ito, ginamit ni Jujong ang kanyang kapanipaniwalang impluensya para manipulahin siya. Palagi niyang sinasabi, tingnan mo ito, kahit pera ay hindi ibinibigay ng mga magulang mo sa iyo. Malinaw na hindi kanila tinatanggap bilang kanilang anak. Sa walang tigil na manipulasyon at kondisyong psikolohikal, unti-unting hindi na nakita ni Xingxing ang kanyang mga magulang bilang tunay niyang pamilya. Sa huli, pumayag siya sa plano ni Jujong at naging katuwang niya sa pagpatay sa kanyang sariling ina. Hindi natin alam kung paano nagbago sina Tai Xingxing at Jujong habang nagsisilbi ng kanilang mga sentensya sa bilangguan. Isang nakakakilabot na tanong ang nananatili. Kung sakaling makalaya sila sa pamamagitan ng parol, makakakuha kaya sila ng mana mula kay Chenny? Ang pag-iisip lang nito ay sobrang nakakakilabot. Ano sa tingin mo ang tungkol sa kasong ito? Mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba.